sasabihin ng mga health experts na hindi na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte, siyempre paghandaan niyo po yung posibilidad na yun. Although malamang sa malamang, fit naman siya dahil yun din naman na nag-check sa kanya. Although sa edad po niya, hindi natin malalaman kaagad-agad. Ano po? Paano pag sinabi ng mga health experts doon na no, hindi niya nakaya na to face the trial, medyo nag-uulyanin na, may problema na sa pag-iisip or something like that, what happens? Kasi pwede din na nag-alter yung mental state mo, attorney, ano? Ibig sabihin, meron ka pagkakataon na ngayon, baka down na down siya, pero pwede namang bumalik sa normal na kaya na niya yung trial. Kaya siguro hindi siya immediate na pag sinabi ng doktor ngayon na hindi siya pwede, dismiss na yung kaso, pauwi na yan sa Pilipinas. Hindi po ganun. Hindi po ganun yun. Opo. Okay, ngayon, Nasa Rule 35 po ang patakaran po dyan. Kailan yung tansya ninyo matatapos ito? Will it take years or probably months lang or baka half year tapos na ito? May decision na. Sige, ito yung magiging basihan ko, Alvin, sa sagot ko, kasi meron ding isang kaso na na-decide na before, yung Al-Hassan case, may 14 charges po siya, at halo-halo po yung 14 charges, meron pong crimes against humanity at meron pong war crimes. Ngunit kay Mr. Duterte ay 3 lang po yung charges sa kanya, at isang tipo lang po ng krimen, crimes against humanity. Now yung Al-Hassan, it took mga 4 years, kaya sa tingin ko lang po itong kay Mr. Duterte ay pwede na pong 2 taon ng paglilitis po. Status conference hearing status po. conference hearing. Okay naman po kayo sa resulta, like November 30 yung start. Opo, napakainam po. Ang maganda po, meron talagang nakaset po na trial date, November 30 nga po. So okay sa inyo yon, ano? Hindi siya masyadong malayo o akala kasi ng iba magsisimula na agad-agad. Ay hindi po pala ganoon. Kailangan talaga plansahin lahat ng mga dates, kung kailan magsisimula, kailan, kumbaga dinumero lahat, attorney. Opo, kasi isipin naman po natin, marami pong mga kailangan gawin bago po magsimula ang paglilitis, yung trial. Meron pong mga disclosures yung prosecutor po. Ang dami nga nilang gagawing disclosures, disclosure sa mga witnesses na kanilang tatawagin, disclosure ng mga ebidensyang kanilang ilalatag, at disclosure din ng mga eksperto na kanilang tatawagin, at meron nga silang August na deadline, at kailangan din kasi ng tamang panahon bago po magsimula yung paglilitis. Kaya okay na rin po sa amin yung November 30 po. Okay lang din po ba sa inyo ang sinabi nung judge na bawasan na natin yung magsasalita sa prosecution kasi iba paulit-ulit lang naman. Okay lang sa inyo 'yon? Ang konteksto kasi noon, Alvin, yung 197 na speeches ni Mr. Duterte, kasi kung paulit-ulit din lang naman, wala ding kabuluhan. Kasi Opo. 197, marami siguro dyan, paulit-ulit, Kaya sinabi na rin ng prosecutor na pipiliin lang po nila kung ano mo yung akma na mga numero ng speeches. Kasi kung 197, baka abutin po tayo ng 5 taon po niyan. Opo. Kaya mainam na rin po yan. So okay lang din yun. Hindi yan makababawas sa tsansa ng prosekusyon na manalo sa kasong ito. Hindi yan paramihan, ibig sabihin. Ang mahalaga po kasi may ebidensya. Now, meron kasi mga ebidensya na paulit-ulit din, yung kanang trial chamber ay paspasan, mahusay at patas yung paglilitis, ma-achieve din naman po yon with evidence po na pipiliin po ng prosecution. Okay. Ngayon doon sa request na magkaroon ng Tagalog na transcription siguro or pagbo-broadcast ng paglilitis sa Tagalog, ano ang may tutulong nito sa prosecution? Kayo nag-request nito, attorney, di ho ba? Nag-request po kami bilang common legal representative of the victims. In fact, Alvin, dinagdagan pa namin Tagalog at Cebuano po. Bisaya, Opo, Bisaya, opo. Ngunit sa tingin po namin, mainam po itong pagtatranslate po sa wikang Tagalog o Filipino dahil nakakaintindi naman po tayo lahat ng Filipino. At ang mahalaga po, merong isang wika po ng ating bansa
na siyang gagamitin po para real-time translation po. O at saka hindi naman din siguro mahirap kasi ang kailangan lang naman ng korte dyan ay interpreter. Ano po, Attorney Gilbert? I mean, hindi naman siya in the realm of things, hindi naman ganun kahirap yung request na yon. Attorney, ano nangyari kay Hello, Attorney? Alvin. Attorney, napuputol po kayo. Yes, opo, Alvin. Kako, hindi naman ganun kahirap yung request ng prosecution. Hanap lang naman ng interpreter po ng korte. Opo. Kaya nga po, sabi ng korte, maganda yung sabi ng korte, sa November 30 ay dapat merong nakahanda na po na translator po. Para yung sasabihin sa opening statement, maintindihan po ng lahat ng mga tao dito sa Pilipinas. So ibig niyo po sabihin, approve na. Inaprubahan ng korte yung request ninyo. Opo, approve na po yon. So, meron na po kung tinalaga na November 30, dapat po nakahanda na yung mga translator para kung may sasabihin po tayo na nasa wikang Ingles, matatranslate po sa Filipino. Ibig sabihin, Attorney Andres, di ba ngayon may naririnig tayo, naalala mo yung dati, yung babae, French yung salita niya, di ba? Pero may nagtatranslate sa English. Opo. Ngayon, ang maririnig ng mga kababayan natin, kung gusto nila yung Filipino interpretation, gano'n na rin, pwede na nating marinig dito sa Pilipinas, sa mga nagmumonitor po, at saka Yes, sa ganoon na rin nag-aabang. po. Opo. Yes po. At real time po yun. Habang nagsasalita po dun sa korte, meron na pong translation kaagad in Filipino. Ayun, very good. Ano, kahit papano mapapakinggan po ng mga hindi nakakapunta dyan sa The Hague. Ano po. Ngayon, doon naman sa issue po ng pag-titest ng kalusugan, fitness check kay dating Pangulong Duterte, okay naman po kayo dito na gagawin ulit natin. Kasi nagawa na natin dati, ngayon gagawin ulit, Attorney. Okay, kung base lang po talaga sa Rome Statute, Alvin, talagang kailangan pong suriin, ano? Kasi ang ibig sabihin po ng fair trial rights ay naintindihan ng isang akusado kung anong mga karapatan niya. At naintindihan niya rin po yung proseso. Kaya talagang requirement po ito sa paglilitis. At unang ano po yan, hakbang po. So wala naman po kaming problema doon kasi yung ginawa po ng pre-trial ay para lang po sa pre-trial proceedings. So naintindihan po namin kung bakit kailangan po ito gawin. Ngunit ang kagandahan, Alvin, sabi na rin ng trial chamber, ang magsusuri po ay parehong yung tatlong eksperto din po na nagsuri during pre-trial. Kaya hindi po dapat ito matagal at ang gusto rin naman ng trial chamber ay paspasan po ang mga proseso. Apa. What if sasabihin ng mga health experts na hindi na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte? Siyempre, paghandaan niyo po yung posibilidad na yun. Although malamang sa malamang, fit naman siya dahil yun din naman na nag-check sa kanya. Although sa edad po niya, hindi natin malalaman kaagad-agad. Ano po? Paano pag sinabi ng mga health experts doon na no, hindi niya nakaya na to face the trial, medyo nag-uulyanin na, may problema na sa pag-iisip or something like that, what happens? Alam mo, in that hypothetical, Alvin, at kailangan natin emphasize hypothetical yan kasi ayoko pong pangunahan, yung pong three experts. Now, in the hypothetical po, ang nangyayari po ay nag-adjourn yung proceedings, ngunit kailangan pa rin po suriin in the next 120 days yung pong akusado kung ano na pong nangyari o from the last po na findings. Ngunit kailangan po nating hintayin po muna yung talagang report po ng three-person expert panel bago po tayo magkaroon ng mga conjectures. Tama naman po, no po. Kung baga wag nating pangunahan, although, siyempre isa din po yun sa mga posibilidad. Yung sa akin naman po, baka isipin ng iba na, pag sinabi ng doktor na hindi siya fit, ibabalik siya agad-agad sa Pilipinas. Hindi po ganun. Mayroon pa ulit na mga pagsusuri. No? Pakilinaw nyo ngayon, Attorney Gilbert. Opo, hindi po ganun yon na bigla na lang pong i-release. Hindi po ganun ng ICC. Kasi una, mahalaga pong nasa kustudiya pa rin nila yung isang akusado. Ikalawa po, kung kailangan po ng atensyong medical o iba pa pong mga needs, ibibigay po yon ng ICC. Kaya hindi po basta-basta lang po na-release ang isang detainee po.
Ayun, para lang malinaw, ano po, para lang malinaw. Kasi baka akalain nga ng iba na ganun po ang mangyayari. Hindi po. Kumbaga, kasi pwede din na nag-alter yung mental state mo, attorney, ano? Ibig sabihin, meron ka pagkakataon na ngayon, baka down na down siya, pero pwede namang bumalik sa normal na kaya na niya yung trial. Kaya siguro hindi siya immediate na pag sinabi ng doktor ngayon na hindi siya pwede, oy, dismiss na yung kaso, pauwi na yan sa Pilipinas. Hindi po ganun. Hindi po ganun yun. Opo, opo. Okay, ngayon, Nasa Rule 35 po ang patakaran po dyan. paano yung Rule 35, ika mo, attorney? Rule 135 po kailangan pong suriin, kailangan pong mga eksperto at kung meron man pong pangangailangan, binibigay po at kung kailangan pong i-review, ni-review po no, every 120 days. Parang kagaya din siya, Alvin, sa detention, ano, na every 120 days or 4 months, ni-review po yung detention. Ganun din po sa fitness to stand trial. Okay, ngayon po yung prosecution ay magpipresenta ng halos 70 testigo sa paglilitis, attorney, kabilang na ikamo yung 31 insider witnesses. So ito, mabubulgar ang mga pangalan din ito sa depensa. Kumbaga magkakaalaman tayo or ito'y magiging public document. Kumbaga ilalabas din ito sa website ng ICC, attorney, o confidential yan, secret yan hanggat hindi pa sila nagtitestify. Okay, dalawang tanong talaga yan, Alvin. Una, sa defense po, alam na po yan ng defense. Kasi kung yan po yung mga witnesses din na ni-refer po nung pre-trial, alam na po yan ng defense. In fact, nakaparte po yan ng obligasyon ng prosecution na mag-disclose po. Isiwalat po kung sino mga testigo at ebidensya po nito. Now, ikalawa po, yung patungkol naman sa publiko, kung napansin mo, naka-redact po kasi yung mga pangalan po, ano? In fact, mga codes lang po yun. Naka-redact din po. So, pwedeng alam po yun ng defense po, hindi po isisiwalat sa publiko po. Dahil na rin po sa kapakanan at seguridad po ng testigo pong yun. Tama. Kasi po pag nakapublish po yun, baka kuyugin po yun ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte. Ginagawa po nila yun sa iba na kukontra sa kanilang idol, ay talagang kukuyugin po nila, Attorney Gilbert. Alam mo, Alvin, hindi lang siguro yung testigong yun, no? Baka yung mga kaanak at pamilya na rin Yes. po. Kaya yung pong sinasaalang-alang po ng ICC. Kaya nga, alam mo, Alvin, nag-apply po ako for remote attendance, at hindi po pinayagan kasi hindi po assure ng secure link sa akin. Ganun po ang talagang pagtingin sa kapakanan po ng seguridad ng testigo at mga witnesses po. Naku, mag-ingat din kayo, Attorney Gilbert, kasi ang mukha ninyo ay nagiging kilala na rin kahit papaano. At syempre nagpo-prosecute din kay dating Pangulong Duterte. Mag-ingat din po kayo. Attorney Gilbert, one last. So kung November 30 magsisimula, kailan yung tansya ninyo matatapos ito? Will it take years or probably months lang or baka half year tapos na ito? May decision na. Sige, ito yung magiging basihan ko, Alvin, sa sagot ko, kasi meron ding isang kaso na na-decide na before, yung Al-Hassan case, may 14 charges po siya, at halo-halo po yung 14 charges, meron pong crimes against humanity at meron pong war crimes. Ngunit kay Mr. Duterte ay 3 lang po yung charges sa kanya, at isang tipo lang po ng krimen, crimes against humanity. Now yung Al-Hassan, it took mga 4 years, kaya sa tingin ko lang po itong kay Mr. Duterte ay pwede na pong 2 taon ng paglilitis po. Mahaba pa rin, Attorney. Akala ko months lang Talaga, abutin. Alvin. Mahaba pa rin May pala. proseso pa rin, Pero gusto ko i-emphasize kasi in-emphasize po to ng trial chamber kahapon na itong paglilitis na to ay mayroong kahusayan, efficiency, at mayroong pong patas na paglilitis, fair trial po. Okay. So ano impression niyo, Attorney? Mukhang fair naman si Judge. Para nakakatakot yung demeanor ni Judge. Para talagang rirespetuhin. Ang lalim pa ng boses. Yung babaeng judge, yung presiding judge, Attorney Gilbert. Mukhang stricta, po? Opo, yan pong gusto po namin na patas po sa lahat. Kasi lahat naman po gustong paspasan. Sa victims po, mayroong right to expeditious proceedings. Pati rin naman yung akusado, mayroong right to trial without undue delay. Kaya nakakaganda din po ito sa lahat po. At sa prosecution, gusto rin nila agaran po matapos ang paglilitis. Pati po yung registry.